Hello po sa lahat po ng mga fan at sa lahat ng mga supporters ni Jillian Ward and Eman Baco sa Pacquiao. Abaya Eman at or Jillian Ward naging isa sa mga naging gabay at isa sa mga naging parang mentor nitong si Mr. Eman, no? So, yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Yan. So, panoorin po muna natin ang ilan sa mga interview, no? Yung sinabi po ni Miss Jillian Ward, sabi ko naman sa inyo, hihimay-himayin natin yung mga, yung mga statement na yan. At dito natin mapapatunayan, ngayon pa lang, kinukumpirma ko na kung ano ang tinatawag na koneksyon at naging papel ni Miss Jillian Ward sa buhay ni Eman. So, eto, panoorin natin. Humble, and I hope na hindi ka magbabago. I hope na kung ano man mangyayari sa life mo, lalo na you're in showbiz, na hindi ka magbabago. You stay humble and do it for God, and mag-focus ka lang parati sa mga dreams mo. Sinabi ko din sa iyo na mag-focus ka parati sa sarili mo. Always choose yourself and put yourself first, your family first, and God first. Most of all, talaga do everything for God. And I hope na enjoyin mo lang lahat. And ayun, stay humble, and I'm praying for you, and I support you. Yun. So, sabi po dito na yung naging payo, no, nitong si Jillian Ward kay Eman Baco sa Pacquiao. Kasi alam naman natin na sa mundo ng showbiz kung saan ang bawat galaw ay binabantayan at ang bawat salita sinusuri talaga yan sa lahat ng pagkakataon. Sa isang mentor or pagkakaroon ng isang mentor at tapat na kaibigan ay itinuturing na kayamanan. Ito ang naging papel at ginagampanan ngayon ng star of the new gen na si Jillian Ward para sa baguang aktor at boksingerong si Eman Baco sa Pacquiao. Bilang isang aktres na lumaki sa harap ng kamera mula sa pagiging Trudy Liit hanggang sa pagiging Annalyn, baon ni Jillian ang sapat na karanasan upang magbigay ng direksyon sa isang tulad ni Emma na nagsimula pa lamang sa industriya. So, ang puso ng mensahe, ang pagiging genuine at grounded, yun po ay inilabas ang ulat, no, sa nagbahagi na si Jillian Ward ng mga salitang puno ng karunungan at hindi lamang para sa trabaho, kundi para sa karakter ni Eman bilang isang tao. Sabi niya, ang halaga ng pagiging authenticity, binigyan din ni Jillian na sa kabila ng pagiging anak ng isang world-renowned icon na si Manny Pacquiao or Senator Manny Pacquiao, mahalagang mahanap ni Eman ang kanyang sariling identity. Yan ang payo ni Jillian, be yourself, sabi niya. Diba parang, kasi dahil nga si Eman ay nakilala bilang anak ni Mr. Manny Pacquiao, inaasahan po nila na kung ano man yung tinahak at ano man yung mga narating ni Mr. Pacquiao, dapat ganun din yung tinatahak ngayon ni Eman, 'di ba? Although siya po ay isang boksingero, pero sabi nga niya, hindi niya kailangan lahat gayahin kay Mr. Pacquiao dun sa kanyang tatay. Kailangan magkaroon siya ng sariling identity, lalo na sa showbiz, 'di ba? Napakahirap, no, na magkaroon ng longer exposure po, no, pagdating po sa ganitong klase ng field. Sabi niya, be yourself at huwag magpanggap sa social media. Madaling gumawa ng imahe na gusto ng tao, ngunit ayon kay Jillian, ang pagiging totoo ang magpapatagal sa isang tao sa industriya. 'Di ba? Kasi may mga artista kasi na nagpapanggap na napakabait, 'di ba, sa camera, pero kapag wala ng camera, ibang klase pala yung mga ugali, 'di ba? Maraming artistang ganyan. 'Di ba, na parang ang bait-bait sa camera, pero pag wala ng camera, grabe po yung pinapakita nilang kagaspangan ng pag-uugali. Maraming ganyan sa industriya na yan. So, sabi niya, wag niya siyang magpanggap, no? Sariling landas, hinimok niya si Emma na wag matakot na ipakita kung sino talaga siya sa labas ng anino ng kanyang apelido.
pagpapanatili ng pagiging isang mapagpakumbaba or pagiging humble. Kahit na tinitingala na si Jillian bilang isa sa pinakasikat na aktres ng kanyang henerasyon, nananatili siyang yung feet on the ground. Ito ang isang aral na nais niyang ipasa kay Mr. Eman. Anya, ang kasikatan ay pansamantala lamang, kaya ang pakikitungo sa mga katrabaho mula sa direktor hanggang sa staff ang tunay na tatak. Ang transition ni Eman mula boxing ring patungong set bilang magkatambal sa seryeng Never Say Die. Nakita kasi ni Jillian ang hirap at ang sacrifices ni Eman, no, sa mundo ng showbiz or sa mundo ng pag-arte. Ang hamon ng pag-arte hindi lamang hindi biro ang lumipat mula sa physical na bakbakan ng boxing patungo sa emosyonal na bakbakan. Kaya talagang yung pagiging mentor nitong si Jillian kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao, napakalaking bagay nun para kay Mr. Eman kasi sabi nga ni Tito Boy sa kanyang interview, parang ang nagiging mentor niya sila Piolo Pascual na kapwa niya mga Christians na din, 'di ba? Yun yung kanyang mga kasama at mga talagang masasabi mo na nagtuturo sa kanya. So, isa rin si Miss Jillian Ward sa nagsilbing parang gabay ni Eman at nakakasama ni Eman. So, hindi ganun kalaki yung naging adjustment na gagawin ni Eman para magkaroon siya ng tinatawag na friends sa showbiz, 'di ba? So, dito po, pinayuhan niya si Emma na intindihin ang soul, ang kanyang karakter at hindi lamang basta isaulo ang mga linya. Tinuro niya rin niya ang disiplina tulad ng boxing. Ang showbiz ay nangangailangan ng matinding disiplina mula sa call time hanggang sa pag-aalaga sa sarili. Ang krisis ng social media, paano mahawak ng issue sa mga pinaka-controversial na bahagi ng kanilang ugnayan ay ang mga isyong lumalabas sa TikTok at Facebook. Dito naging crucial ang payo ni Jillian tungkol sa mental health at public image kasi hindi po magiging exempted itong si Mr. Eman Bacosa sa possible na pwede niyang maganap sa kanya, 'di ba? At sa posibleng pwedeng mangyari sa kanya or ma-experience niya, no, sa mga ganitong pagkakataon dahil dahil may mga chances or may mga pagkakataon talaga na siya po ay i-degrade ng ilang mga bashers, lalaitin, sisirain yung pagkatao niya. Ang sinasabi ni Miss Jillian dito, kailangan siya matatag yung kanyang emosyon at yung kanyang mental health ay dapat inaalagaan na rin, 'di ba? So sa pagharap sa bashers dahil sikat ang pamilya ni Eman, hindi maiiwasan ang mga negative comments. Ang naging mensahe ni Jillian, huwag masyadong magbasa ng mga komento. Alam ni Jillian ang epekto ng trolls at bashers, kaya pinayuhan niya si Eman na limitahan ang pagpapadala sa emosyon dahil sa mga komento sa internet. Focus on the goal at manatiling nakatutok sa trabaho at sa pagpapagaling ng sining at craft. So, ang dynamics ng kanilang samahan ay naging inspirasyon versus distraction. Maraming nagtatanong kung ang kanilang closeness ba ay nakakatulong o nakakasira sa kanilang career. Sa panayam kasi, nilinaw ni Jillian na ang kanilang ugnayan ay isang positibong impluensya or mutual respect, na may malalim silang respeto sa hangganan ng bawat isa, inspirasyon sa trabaho. Ang pagiging komportable nila sa isa't isa ay nagre-resulta sa mas magandang chemistry sa harap ng camera na nakikita ng mga manonood sa kanilang mga eksena, paghahambing noon versus ngayon. So parang pinapoint out dito ni Mr. Eman Bacosa ay Miss Jillian Ward na darating yung pagkakataon na talagang siya po ay babash, ida-down siya, 'di ba, ng mga bashers, ganyan. Mangyayari talaga yan kasi they're really a public figure at sila po ay lahat ng mga makikita sa kanila, may mga chance talaga na sila ilalaitin at makakaranas ng iba't ibang mga hindi kagandahang salita, 'di ba? Katulad na nangyayari kay Jillian noon, 'di ba? Bago niya po nilinaw yung issue patungkol sa pagkakaroon niya ng sugar daddy, 'di ba? Nilinaw niya po 'yon. Nilunok niya lahat na masasakit na salita, and once and for all nung in-interview siya ni Mr. Boy Abunda, doon niya po sinabi lahat na wala siyang koneksyon doon po sa kay Mr. Chavit Singson, no? Kasi yung parang nai-issue sa kanya, and then nagsalita na rin si Chavit na hindi nga niya daw kilala personally si Miss Jillian Ward. So kaya naman namatay yung issue ng ganon. Pero grabe yung naging epekto nun dito kay Jillian Ward. So kaya naman
Maganda rin, no? Sa huli, ang tagumpay ni Eman sa showbiz ay hindi lamang nakadepende sa kanyang talento o sa kanyang pangalan, kundi sa kung paano niya isasabuhay ang mga aral na ibinahagi ng isang veteranang tulad ni Jillian. Ang kanilang tandem ay simbolo ng bagong henerasyon ng mga artista. May puso, may disiplina, tigit sa lahat, may tunay na malasakit sa isa't isa. Kaya naman, congratulations, Jillian and Eman, kasi natagpuan nila yung isa't isa, no? Nagkaroon sila ng tinatawag na connection na hindi po natin makikita sa ibang mga artista. Dito pa lang talaga nakikita natin na bumubuo sila ng memories together. Bumubuo sila ng pagkakaibigan na kailanman ay hindi matitibag, 'di ba? At ngayon lang din talaga natin nakita si Jillian na talagang sobrang nag-focus talaga siya kay Eman. Although marami pong nako-connect sa pangalan niya, pero kakaiba kasi yung naging connection niya pag po tinawag na Eman Bacosa Pacquiao, na parang kung tayo lang yung masusunod, sana nga no, talagang maging official na maging sila na talaga, kasi yun talaga yung magpapasaya sa lahat ng mga fan ng MJill or ng Jillman, 'di ba? Talagang kung umamin man sila sa publiko at kung si Eman talaga ay parang susunod-sunurin niya na talagang gagawin niya na lahat para po talagang si Jillian ay mapasa kanya, marami po talagang matutuwa, 'di ba? So, kaya naman, congratulations Eman. And ano po ang inyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.